Good day sa mga gustong matuto. Short vlog lang po ito para sa pagpapalit ng UV lamps or high intensity lamps for their ballast water treatment system using UV lights and filtration system ng Alpha Labal. Maker po is Alpha Labal. So nakikita po ninyo ngayon is 16 na lagayan ng mga UV lamps. Kapag may nabusted, kailangan nating tanggalin. Di alin key lang po yan. Then pag matanggal natin, makikita nyo may cables yan. Di-disconnect lang po natin yung cable from one end to the other end. Sa kabilang part is ganito din po ang itsura niyan sa kabilang part ng UV reactor. So ayan, hihilahin po natin yung UV lamp from the sleeve. Ayan, so pagkabilang dulo po nito is may wiring. Tapos yung makikita mo is busted na talaga tong bulb na to. So parang fluorescent lamp lang po ito. Pinagkaiba lang is wala siyang protective white coating dun sa kanyang bulb in order to produce a higher intensity of light, no? Ayan, so palitan din natin yung kanyang o-ring. And this o-ring is already defective. Makikita nyo yan. So itong ating bagong box containing the new replacement of lamp contains also the o-ring. May dalawang o-ring po yung nakasama yan. So make sure we order only from the maker para hindi tayo magka-problema sa ating equipment. Ayan. So i-install po natin ang bagong lamp na to. Pero bago po natin siya i-install, make sure punasan po natin ng meron po siyang kasamang wipes actually. May wipes po ito galing din sa box. Ayan, so that's the new lamp. Buhay na buhay pa yung kanyang mercury. And that mercury will play an important factor in order to produce a high intensity of light. In order to kill the DNA or hindi na mag-reproduce yung organisms doon sa ballast water, sa ating ballast tank. Ayan, so this is the holder. And dito po natin ilalagay yung o-ring na binanggit ko kanina dyan sa holder na yan. And it's like aluminum, yung kanyang material, I'm not sure. So the other side of this reactor, nandun po yung kasama ko, ako naman nandito. So kung ano yung nakikita nyo dito, ganun din ang nakikita dun sa kabila. And isusuot lamang po yung lamp from the other side. Kahit naman magkabaliktaran yan, walang problema kasi parehas lang ang mukha niyan. So, make sure, ayan na. Nandito na yung kabilang dulo and ipapasok natin dito sa kanyang holder with the o-ring na sealing mechanism. Then, yung cable na yan. So, it's only parang ipaplug mo lang siya, no? Madali lang isalpak yun. Dito sa main wire, dito sa mga black wire na yan. So, once na-connect na lahat from both ends, make sure you tighten the yung kanyang allen key, yung kanyang securing bolts, kumbaga. Ayan, so it's 16 pieces na pinagsama-samang intensity na lakas ng UV light, and that can cause to prevent the reproduction of the organisms in the ballast water. Ayan, so tighten lang po natin. And after the changing of UV lamps, i-power on natin yung system and make sure we test the system kung ang parameters ba ng mga UV lamps na to is showing the factory made yung kanyang kilowatt. Kumbaga sa amin, we're using 6 kilowatt each lamp, so dapat ma-maintain niya o ma-establish niya yung ganong klase ng lakas ng kanyang ilaw. So okay po, at nakita ko naman stable yung kanyang kilowatt, and ganun lang po ang pagpapalit ng UV lamps ng isang Alpha Labal maker para sa ballast water treatment system natin. Thank you!